Mga boss, ngayong araw natanggap na natin yung resolusyon na officially nagdedeklara sa atin bilang persona non grata o unwelcome sa bayan ng Lipa sa Batangas. Sa kopya ng resolution number 501 ng Sangguniang Panglungsod ng Lipa City, Batangas, nakasulat dyan, unanimously approved. Ibig sabihin yung buong Sangguniang Panglungsod ang nagdeklara sa atin bilang unwelcome sa Lipa City. So, ayun mga pre, no? Oo, itong si Eli San Fernando, no, na isang kongresista, ay na persona non grata na po dyan sa, saan ba to? Sa Lipa City? Lipa? Oo. Nakasulat dyan, unanimously approved. Ibig sabihin Yan. yung buong Sangguniang Panglungsod ang nagdeklara sa atin bilang unwelcome sa Lipa City. Paano na tayo maglulume dyan sa bayan ng Lipa? Kung persona non grata na ako dyan, mga boss. Paano na daw siya maglulume? Kung gusto mo makapaglume, huwag kang bastos. Diba? Huwag kang bastos. Dapat patunayan mong tao ka. Kasi nakakahiya naman, isa kang kongresista, tapos bastos ka. Diba? Babastusin mo sila dyan. Babastusin mo yung lugar nila dyan. Mambabastos ka ng tao dyan. Diba? So, hindi pwede yun. Siyempre, hindi po para sa akin, hindi po yan katanggap-tanggap. Diba? Kung kayo po, alam naman po natin, kilala nyo itong taong ito, itong basurang tao na to, bastos po talaga to. Diba? Kung kayo po yung tatanungin mga pre, papabor po ba kayo sa mga galawan nito? Kongresista ka. Kung may problema ka dun sa gusto mong tao na nakikitaan mo ng problema, sa solution ba yung social media para ipahiya mo yung tao? Hindi. Diba? Ito, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe dito sa ating live ngayon sa Bingador mga pre. Siyempre, kalimbangin nyo na rin po yung bell button natin dyan. Ayan. At may Facebook page din po ang Bingador. Ayan. Ito na mga pre, tuloy po natin ito, panoorin po natin. Kung matatandaan yung mga boss, naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema na nagdedeklara na illegal yung ginawang pag-transfer ng PhilHealth funds patungo sa national government. At ang Secretary of Finance, nung nangyari yung kalokohan na yan, walang iba kundi si Secretary Ralph Recto. Kaya so illegal daw, okay, yung pag-transfer. Binanatan natin yung isang malaking kalokohan na yan. Ayan so illegal daw po. Anong illegal? Yung pag-transfer ng na nagdedeklara na illegal yung ginawang pag-transfer ng PhilHealth funds patungo sa national government. So illegal daw po yung pag-transfer ng PhilHealth funds patungo sa national government. Tapos ang ginawa niya po ay sabi, binanatan niya si nakabastos daw, hindi daw kagalang-galang. Manahimik tayo. Pera ng mga manggagawang pinag-uusapan. Ngayon, yung City Council ng Lipa City, sabi, nakakabastos daw, hindi daw kagalang. So, pera ng mga manggagawa daw. Totoo naman, pera ng mga manggagawa yun. Pero, please lang, gasgas na yan Huwag mo nang gagamitin ng mga manggagawa. Sa pansarili mong interest. Tsaka, kung meron kang nakikitang kapalpakan doon, Mr. Bobong Eli San Fernando, bobo kasi yan Kung may nakikita kang problema, hindi naman solusyon yung social media para dyan ka mamahiya ng tao. Solusyon ba yun? Hindi. Hindi yan solusyon. Kongresista ka. Dapat ginamit mo yan para masolusyonan yung problema. Hindi yung gagamit ka ng social media tapos papahiya mo yung tao. Kakahiya ka. Ikaw ngayon yung napahiya. Na persona non grata tuloy ang bobo. Alang-galang. Anong gusto nyo? Walang kibo, walang gawin dyan sa ginawa na illegal na pwede naman. Kung sa tingin mo illegal, pwede mong idaan sa tamang proseso. Diba? Bilang kongresista, dapat alam mo yan. Pero, Facebook, TikTok, diyan ka magkakalat, YouTube, hindi ko lang alam kung may YouTube to, no? Pero aktibo to sa TikTok at Facebook Diyan ka magkakalat. Hindi naman korte yung Facebook. Dapat bilang kongresista, uulitin ko, dapat alam mo yan. Ang tanong, bakit hindi mo alam o
sadyang tanga ka lang at bobo talaga. Transfer ng PhilHealth funds. Pondo ng mga manggagawa yan ha, kinakalta sa sahod buwan-buwan, tapos mababalitaan natin, ililipat o Tinan nyo ha, pondo daw ng mga manggagawa. Pero, makikita nyo dito, palagi niyang pinapasok sa isip at puso ninyo na concern siya sa mga manggagawa. Itong si Elisan Fernando. Pero ang tanong dito, anong nagawa mo para sa mga manggagawa? Sino yung nagtatrabaho para sa mga manggagawa? Walang iba, kundi yung Pangulo lang. Partida, hindi po ginagamit ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga manggagawa, ha? Pusa na lang po nagtatrabaho yung Pangulo. Pero ito, madakdak, dakdak ng dakdak. Ngak-ngak na ngak-ngak. Kesyo, ito na yung mga karapatan ng mga manggagawa, ganito ganyan. Pero wala pa pong nagawa para sa mga manggagawa. Pero sa sarili niya may nagawa na. Noon, angkas lang yung sinasakyan nito eh. Diba, motor-motor lang. Nung naging kongresista, 4 wheels na. Sana all talaga. Putang ina. Yan, sana all. Nung hindi pa ito kongresista, pamotor-motor lang. Nung naging kongresista na, 4 wheels na. Sana all concern sa mga manggagawa pero inuuna yung sarili. Tibay mo, boy. kuhain lang ng national government kaysa ilagak doon sa mga serbisyong pangkalusugan. At mga boss, hindi lang tayo nag-uusap ng ilang libong piso dito ha. Ang pinag-uusapan natin ay 60 bilyong pisong pondo na dapat napakinabangan sa mga PhilHealth services and programs. Kahit sino naman mapapamura dahil sa galit na yan eh. Kunyari, mapapamura. Ang ina. Mas napapamura kami ngayon. Bakit? Imbis na mga manggagawa yung unahin mo, sarili mo yung inuna mo eh. Sabi ko nga noon, nakamotor lang. Gulat ako ngayon nung naging kongresista. TikToker lang to eh. Nung naging kongresista, ano na? 4 wheels na. Diyan kami nagagalit. Nagmamalinis. Pero yung sarili, hindi tinitingnan kung malinis ba to, hindi. Sabi ko nga kung mali, wala namang problema eh. Mali pala eh. Kongresista ka, gamitin mo yan. Nandyan ka eh. Hindi yung sa Facebook ka magkakalat, sa TikTok ka magkakalat. Kakahiya ka. Gimbal-gimbal yung ginawa, di syempre, asahan nyo yung reaksyon ng mga tao, hindi lang ako yung mga manggagawa, talagang kagimbal-gimbal din na galit. At deserve yan ni Secretary Ralph Recto. Alam nyo mga boss, okay lang yan. Kinikilala natin yung karapatan, kalayaan at kapangyarihan ng City Council ng Lipa na magpasa ng mga resolusyon gaya ng... Kinikilala mo pero hindi mo alam? Hindi naman tumapipersona ng grata kung hindi ka talaga na mahiya. Dapat inalam mo muna. No, ito yung actions na gagawin ko ngayon. May epekto ba to sa akin? Dapat nag-isip ka muna. Diba? Kaso tanga ka kasi. ang pagdedeklara sa atin bilang persona non grata. Hindi naman yan mapipigilan yung paglaban natin at pagsusulong natin ng karapatan ng mga mamanggagawa at sa kung ano yung tingin natin na tama at makikinabang yung mga kamanggagawa natin. Gaya na Kamanggagawa. Ano sabi mo noon? Ang mga manggagawa dapat Luzon, Visayas, Mindanao, Manila, sa province, dapat iisa lang yung sahod, sweldo. Dapat pantay-pantay. O nangyari ba? Sabi mo pag naging niluklukad dyan, tatrabahuin mo yan. Wala naman. Bunga nga lang malakas sa'yo. Kakahiya ka. ng paglaban para mabuwag na yang walang Para ka rin si Marcoleta. kwentang provincial rate na ang makikinabang din naman ay yung mamamayan at mga manggagawa ng Lipa City dyan sa Batangas. At sa mga miyembro ng City Council ng Lipa, kung sa tingin nyo Para sa akin, hindi po ako pabor dyan na pantay-pantay. Siguro, may mabawas lang. Or di kaya madagdagan man lang yung sahod sa mga provincial na mga di ba? Halimbawa, sa kang security guard, nasa province ka nagtatrabaho, alam naman nating mababa lang dyan, dapat dagdagan lang. Kasi kung ipapantay-pantay po natin, mukhang mahirap yan. Alam niyo po bakit?
Paano yung mga nasa probinsyang negosyo? Maliliit lang yung mga yun. Paano sila? Diba? Ano yun? Nagnegosyo ka, palugi? Kaya dapat ang ating gobyerno maging balance. Tingnan, gano'ng kakalaki na company. Pag sa province kasi, maliliit lang yung mga yan eh. Diba? Pangit naman na malaking company, ganun yung kinakaltas, tapos maliit na company, malaking company, ganun yung pasahod, malakihan talaga, tapos maliit na company, makikipagsabayan dun sa malaki. Eh di lugi yung maliit. Palugi. Hindi nag-iisip talaga. Dapat naman talagang ipagtanggol at pangalagaan yung prestige ng notable son of Lipa, nasa sa inyo na yan. Pero kung inaasahan nyo na magsusorry ako, pasensyahan. At sa mga bossing natin, sa mga ordinaryong mamamayan ng Lipa, asahan yung mga boss. Siya, mahangin din, pasensyahan daw, hindi daw po magsusuri. Oo. Hindi daw po magsusuri si Eli Santanga-tanga. Bobo. Diba? Okay lang naman kung hindi ka mag-sorry. Panindigan mo yung kayabangan mo. Lahat ng kayabangan may hangganan yan. Hindi tayo mapipigilan ng persona non grata para magtuloy-tuloy sa ating pakikipaglaban para mabuwag na yung walang kwentang provincial rate. At iabante, isulong Akala mo naman nakikipaglaban talaga, no? ang karapatan at kapakanan ng bawat manggagawang Batanggenyo at lahat ng mga manggagawa Aba, sa buong Batanggenyo, ginagamit kayo, Batanggenyo. Pilipinas. Kaya mga boss, laban lang tayo. Laban lang daw tayo, tapos siya payaman. Laban lang tayo, tapos siya payaman. Batanggenyo, ginagamit kayo, Malinaw po dito sa akin ang palagi pong tumutulong sa mga Pilipino, walang iba po kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Yan. So, yun lang. Hindi po si Eli, wala namang ambag yan. Walang ambag yan sa mga manggagawa, tandaan po natin yan. So,